The Trending Style Council is back para sa isa na namang trending project. Kasama ang TV5 princess na si Yula Caballero. Cassandra meets the Style Council. Only here sa ang latest trending project. Welcome back at syempre nandito kayo sa ang latest trending project. At welcome back sa inyo! Diba? Ngayon naman, of course, we're with the beautiful Yula Caballero or si Cassandra. Thank you. Ito bear na bear ngayon. Oo, wow. Alam mo, tanong muna kita, ano bang personal style mo when it comes to makeup and clothes? Para alam nila saan sila manggagaling. Yung for everyday ko, like, ito lang, naka-top lang ko. Yeah, casual, very casual. And then, hindi ako ma-makeup talaga na tao. Okay lang ako na naka-shades na lang. In fairness. Parati ka naka-flats, hindi ka nag-heels. Hindi masyado talaga. Siguro ano lang, pag night outs, alam naman natin, sobrang mahirap talaga na nakatayo ka ng napakatagal. Ay, kaya ko yan. Si Divine Kaya mo yan. Ang ganda ng balat. Oo, Usually, may mga iba na, di ba, ang dark ng under eye. Siya talaga, wala. Gusto ko malaman ko ano yung, yung skincare regimen mo. Kasi ang ganda-ganda ng skin mo. Siguro, unang-una, nakatulong din yung hindi ako talaga masyado nagme-makeup. Kasi like before, well, napapansin ko talaga yung difference ng skin ko pag may soap ako. Siyempre, almost every day naka-makeup. Yeah, so talagang sobra yung breakouts ko. And hindi talaga siguro hiyang yung skin niya. Blessed. I wanna know, who's your style icon? Hindi naman sa icon, pero parang siya lang yung sobrang na-appreciate ko yung style niya pag pinapanood ko siya, si Anne. Kasi diba parang, Anne Curtis. Kasi Kasi yung effortless, style pero niya. sobrang carry niya. With Anne naman, like, I've known her for a long time. Surfer girl yan Australia, Yeah. di ba? Nag-evolve din yung style niya. I think as you go along sa business, nag-evolve ka eh. And then, it also goes na bongga yung team niya. May stylish siya, may makeup siya. Kaya pag lumabas sa event, nakikita mo yung difference talaga pag compared sa daily show niya and compared talaga pag sa event, bulag. Talagang napag-isipan. Yun ang gusto nating mangyari ngayon kay Yula, na pag lumalabas siya, talagang bulag. Ano bang plano natin sa kanya Divine ngayon? Well, parati kong nakikita siya na kulot. Alam mo yung Laging parang may glamour, glamness. puro glamour. Nakita ko parang May sweet. Pero never ko pa siya nakita ng hair up na talagang yung plakadong hair up. Hindi yung ponytail lang na So, na pang pure everyday. style ngayon. Pure style. High fashion. Yun ang gusto ko makita. Tama ka Kaya doon. achieve natin yan. Para we can try something new din, di ba? With Para your sa look, kanya. di Yeah, ba? that's exciting. Kasi lagi kang glamour, sweet. Para which is- kasi para makita natin yung iba mo. right. Ritz, ang ginawa natin is pinasexy natin, Yeah. sultry. Ito naman gagawin natin siyang fashionista ng TV5 princess. Next on ang latest trending project. Ang bongga nung ginawa mo sa eyes, para siyang may pa-check. Yes. Oo. So what I Bakit mo did, ginawang ganon? Hindi mo ginagawa sa akin yan, ha? Hindi pa rin maliwanag kung bakit naghiwalay sina Mark Heras at Ina Asistio. Pero agad na nilinaw ni Ina na hindi pera at hindi rin ang kanyang inang si Nadia Montenegro ang naging dahilan. Yan ang ating tututukan sa Punto por Punto. Kumpirmado, Mark Heras at Ina Asistio, hiwalay na ang mga pusong nasasaktan at mga damdaming pinipigilan. Mabubunyag, punto por punto. Sa loob ng kanilang 5 taong pagsasama, naging bukas na istorya sa publiko ang pabago-bagong estado ng relasyon ni Mark Heras at Ina Asistio. Pero nitong huli, tila umabot na sa sukdulan ng lahat. July 9, lumabas sa entertainment website na pep.ph ang panayam sa ina ni Ina na si Nadia Montenegro. At dito, walang takot na inamin ni Nadia na seryoso na ang hiwalayan ng dalawa. Kasabay ng pagsabog ng intrigang ito, sari-saring espekulasyon ang lumutang tungkol sa tunay na dahilan ng breakup ng dalawa. May mga nagsasabing di umano, pera ang ugat ng hiwalayan. Hinala naman ng ilan, may kinalaman daw ang matinding selosan, maging ang pagiging mabarkada di umano ni Mark Heras. Pero sa huli, lumantad si Ina upang klaruhin ang buong issue. July 11, Huwebes. Sa pamamagitan ng isang text message ay kinumpirma ni Ina na tapos na nga ang lahat sa kanila ni Mark. Pero tumanggi na ang dalaga na magdetalye pa sa totoong rason ng kanilang hiwalayan. Paglilinaw niya, wala raw kaugnayan ng kanyang inaoong usapin ng pera sa breakup. Aminado si Ina na nasa maayos siyang kalagayan at umaasa si Ina na sanay ito rin ang estado ng dati niyang karelasyon. Ang latest, punto por punto.
Okay, itong controversial na issue pinag-uusapan ngayon, sanga-sanga ito, Direk at Amay. Grabe talaga. Pero ang talagang lumulutang, pera daw ang pinag-awayan at pinaghiwalayan ni Mark Heras at saka ni Ina. Ano naging pera to? I mean, Eh, kasi nga, Direk, di ba, lutang na lutang yung kwento na marami utang si Nadia Montenegro sa kanyang manugang na hilaw. At ito naman, pwede kong i-coach si Manay Lolit Solis bilang manager ni Mark at nagpaalam ako. Manay, pwede ko bang isa boses, ikaw, tungkol dito. Lagi daw niya sinasabi kay Mark na, ikaw kasi lambot-lambot na ilong mo, pautang ka na pautang dyan sa biyanan mong hilaw na yan. Ganon daw. Oo, magkano na ba utang sa'yo ni Nadia? Utang ka na utang, pautang ng pautang, wala ka nang pera, ganon. So parang may katotohanan yung kwento na malaki ang pagkakautang ni Nadia kay Mark Heras. At ito ang naging dahilan kung bakit... Siguro, Direk, hindi lang yon. Oo. Mas gusto kong maniwala na galing sa dalawa ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Siguro isang umaga na, Direk, totoo yun, ano? Ay, oo naman. May mga ilang kwento akong Oo. alam na ganyan na yung Isang barang umaga magigising na lang. Sinabi na lang niya sa sarili niya, hindi na kita No, gusto, ayoko alam mo na. nangyayari yan kapag Meron hindi akong kayo kilalang pag hindi ganyan. open yung communication nyo sa isa't isa at nagkikim-kim ka ng mga minus points baga ng relasyon ninyo. Isang araw mapupuno yung kaban, Pero di Direk, ba? dahan-dahan pa rin yun. Oh, Ano? exactly. Escalated yun. Oo, Ano? oo. Kumbaga, Pero mahirap yung tumaas kasi ang araw, sinabi mo na lang na, hindi na kita mahal. Oo. No, tsaka, tanda mo, mga bata pa naman to mga to. Hindi ba? oo. They're Marami still pang pwedeng finding mangyari. themselves. Hindi ba? Nangyayari na na-outgrow nyo isa't isa eh. Na-outgrow Pero nyo Direk, isa't isa. matibay din sila, naka-4 na taon. Naku, ngayon nga, may mga mansari-mansari dahil, di ba? Sa isang panahon ng mga kabataan ngayon, Oo, parang ang bilis ng mga pangyayari. Naka-4 na taon, aba naman. Well, I feel bad. I feel bad because they look good together. At saka, I think na they were good for each other. Hindi ba? Maganda ang influensya ni Ina kay Mark. Tama. At maganda rin naman yung dating ni Mark kay Ina. Pero ganyan talaga ang buhay. Hindi ba? Let's just hope Hindi that para sa isa't isa. they will be happier sa mga darating na pagkakataon. Tama. Oo, tama. Yun lang naman ang gusto natin. Maging maligaya sila. Ako mga kapatid, wag po kayong bibitiw. Marami pang mga may init na pag-amin sa pagbabalik po ng Ang latest! Ang pinakahinihintay na pagbabalik telebisyon ng isang showbiz icon, the megastar Sharon Cuneta. Ang latest explosive, exclusive. Bawat kabanata ng kanyang buhay, matapang at mapuso niyang hinaharap. Kaya naman walang duda, walang kapantayang ningning ng kanyang bituin. Sharon Cuneta, the mega exclusive special. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa pong karangalan. Karangalan daw. na makasama ko isa sa pinakapaborito kong tao sa industriya. Paborito ko siya hindi lamang dahil nakakailang proyekto na kami nagkasama, kundi higit sa lahat siya ay hindi lamang aking kaibigan, kundi aking anak. Yes, Ang nag-iisang megastar si Sharon Cuneta. Magandang gabi po, Direk. Inay. Magandang gabi Inay po na sa lang, inyong lahat. inay na Inay lang. na lang. Medyo may katagalang nawala ka, hindi ba? Nasa Amerika ka. And was it a vacation or was it a working vacation? It was, well, I worked, naman. Oo naman. Oo. Since I did 2 concerts in Cash Creek, and then the rest of the time, wala na, na lang, pahinga talaga. I spent time with my kids. It was the first and last long summer vacation din nila Frankie at Miel kasi they're moving to a new school na iba na yung school calendar. So, mahaba yung bakasyon nila. We took advantage of that. You know, Sharon, may isa akong nahalata sa iyo, especially in these most recent years. Parang ang lapit-lapit mo sa mga Pilipino na nasa Amerika. Lagi mo silang binabalikan. Ano ba ang thrill na makaharap mo ang mga Pilipino abroad? Iba ba? Filipinos are the same all over the world. Ganon ka-warm, ganon ka-loving, they just, they embrace you. You feel the appreciation, you feel that very, alam mo yung hindi yung respetong kundi yung respeto bilang ito yung aking mahal na performer, ito yung kasama kong lumaki. It's parang, in a way, it's like visiting relatives. I see. Alam mo, ang dami nagtaka. Iba pa nga nagtampo. Ang tagal mong nawala. Was this deliberate or it just so happened? Well, of course, my show was canceled. Okay. I think we had the wrong time slot. I mean, It happens. as humble as I can put it, as humbly as I can say, it happens to the best of us. Oh, yeah. Admittedly, hindi naman madali, di ba? Oo. Pero, as in the movies, Oo. as it is in the movies, minsan gagawa ka ng pelikulang
hindi nila gusto yung role mo eh. Oo. Tapos gagawa ka ng isang pelikulang sabihin na natin parang madrasta. O parang ayun ang gusto nila. So babalik. It has, minsan, it's nothing personal. Okay. I mean, you have to realize. Kasi kung hindi, it will eat at you eh. Oo naman. Sabi ko, okay lang. Tapos after that, parang I was torn between wanting to work or going to culinary school abroad. Oh, wow! Okay, oo. I told my husband. And then, you know, after a while, you miss home eh. You're thinking hindi eh. Parang, I think what did it for me, what sealed the deal was when I went to the States for 2 months. Okay, and what did you realize? Ano yung biggest realization doon? That, you know, I'm more focused on my priorities now. And you know what's nice, Inay? They never changed. Yeah. They were the same priorities. It's just that I'm more grateful for my top priorities now, beginning with my family, beginning with my health, beginning with what I've been blessed with. It's not, you know, you don't want to compare yourself to other people, pero ang kapal mo naman kung hindi ka pa kontento. Bukas, only here in the Mega Exclusive Special. Ako, I am basically a happy person. I'm basically a friendly person. But you've also seen me mataray. Because I stand up for what I think, you know, is right. And I may do it wrongly, but in the wrong way. But that's my feelings. But those are my feelings. And parang you just have to, tao ka lang eh. Susunod, ang mga pinaka-hindi malilimutang blind items ng ang latest. Muli nating balikan. Nagbabalik na aktor, hindi nakaarte ng makaiksena ang dating karelasyon. Sino siya? Abangan ang clues mula sa walang kasing sayang si Shalala. Ito at ang iba pang nag-iinit na showbiz update sa pagbabalik ng ang latest of late.